Magandang araw sa'yo. Alam mo, habang binabasa ko yung mga material na pinadala mo, may isang ideya na talagang tumatak sa isip ko. Medyo radical siya. Alin dun? Yung sentral na tanong, paano ko mapanalangin, hindi lang siya paghanda para sa isang gawain? Paano kung pito na pala, yung mismong gawain? Oo. At yan yung pinaka-core ng argument, di ba? Kasi ayon sa mga source na ito, maraming magagandang kilusan, mga misyon, ang nagsisimula ng malakas pero bigla na lang nawawala, Humihinto? humihinto. At ang dahilan daw madalas, hindi naman dahil sa pera o kulang sa talento o pangit ang plano. So ano? Humihinto raw sila dahil sa maling pagkakaunawa kung saan ba talaga nanggagaling yung tunay na kapangyarihan sa likod ng lahat. Sige, himayin natin yan kasi malaking claim yan. Ang unang konsepto na binanggit diyang ay itong tinatawag na functional contradiction. Ano ba to sa practical na paraan? Ito yung itsura niyan sa totoong buhay. Sa doktrina, sa pulpito, sasabihin natin, prayer is everything. Napakahalaga. Pero tingnan mo ang kalendaryo. Okay. Ang strategy meeting, 3 oras. Ang prayer meeting, baka 10 minuto sa simula. Para lang masabing ginawa. Kung mayroon man, Kung mayroon man. Eksakto. So sinasabi ng bibig natin na mahalaga pero sinasabi ng kilos natin, ng oras natin, na ang tunay na nagpapatakbo ng lahat ay yung galing natin magplano. aray, parang tinamaan ako doon. So yung pinaniniwalaan sa isip, iba sa pinaniniwalaan sa gawa. At sa gawa, ang panalangin nagiging parang warm-up lang, hindi yung makina. Iyan mismo. Siya yung pampagana bago ang totoong trabaho. Yung tingin natin sa totoong makina, yung ating mga strategiya, yung ating mga metrics. At dahil dyan, nagiging last resort siya, hindi first response. Tama. Siya yung emergency lever na hinihila lang natin kapag palpak na ang lahat ng plano. Kapag pagod na tayo, saka natin maalala, ay teka, mag-pray nga pala tayo. Okay. So, kung yan yung problema, ano yung alternatibo? Sabi sa mga material mo, direktang sinasalungat ng Biblia ang ganitong pagtingin. Ang panalangin daw ay isang decisive action. Oo, At may isang imahe dyan na medyo malalim, yung golden sensor sa aklat ng Revelation. Tulungan mo kaming intindihin, hindi lang to basta usok na paakyat sa langit, di ba? hindi talaga. Actually, sobrang dramatic ng imahe. Isipin mo, lahat ng panalangin mo, lahat ng hinaing mo, hindi lang sila basta nawawala. Ayon sa Revelation, tinitipon sila sa isang gintong sisidlan. Parang nagiging tangible sila. May bigat. Oo, may bigat, may volume. At kapag napuno na yung sisidlan, inihalo to sa apoy mula sa altar ng Diyos at heto yung nakakagulat, ibinabato pabalik sa lupa. Pabalik? Anong resulta? Kulog, kidlat, lindol. Mga pagbabago sa mundo. Ibig sabihin, ang panalangin na galing sa lupa nagiging sanhi ng aksyon na bumababa mula sa langit. Grabe. So, ang panalangin ay hindi isang passive na pakiusap, isa siyang active force, may cause and effect. Yan mismo. Hindi lang siya comment sa mga nangyayari. Isa siya sa mga mekanismo na nagpapagalaw mismo sa kasaysayan. Bukod dyan, sa imahe na yan, binanggit din yung mga kwento ni na Abraham at Moses. Paano naging aksyon ang panalangin nila? Kasi yung tingin natin dyan, simpleng pakikipag-usap lang, no? Magandang tanang. Kay Abraham, nung nakiusap siya para sa Sodom, hindi yun simpleng, Lord please. Isa yung matapang na moral negotiation. Nakikipag-dialogue siya. Oo, nakikipag-dialogue siya sa plano ng Diyos. Paano kung may 50, isang uri ito ng pakikilahok? At si Moses, yung panalangin niya ang sinasabing pumigil sa sanay pagkawasak ng Israel. Ang sabi sa source, yung panalangin niya sa moment na yon, iyon na mismo ang akto ng pamumuno. At syempre, yung sa upper room, di ba? Bago ang Pentecost, hindi sila nag-whiteboard session. Walang 5-year plan noon. Naghintay sila sa panalangin. At doon bumaba ang Espiritu Santo, hindi sa boardroom. Sa prayer room, ipinapakita nito na ang kapangyarihan ay hindi resulta ng pinakamagaling na plano, kundi ng paghihintay at pagdepende. Okay, malinaw sa Biblia,
Pero sa kasaysayan, baka isipin ng iba, nangyari man yan noon, may isang kwento dyan sa material mo na parang halos hindi ka panipaniwala. Itong Moravian Prayer Watch. Oo. At dito talaga masusubok yung modernong pananaw natin sa salitang productivity, di ba? Aha. Isipin mo, isang komunidad ng mga refugees sa Germany noong 1700s. Nag-aaway-away sila. Pero nagkaisa sila sa isang kasunduan. Magkakaroon ng walang patid na panalangin 24/7. 24/7. May mga nakaschedule, oras-oras, araw at gabi. At hindi to tumagal ng 1 linggo. Tumagal ito ng mahigit 100 taon. Teka, 100 taon? Sa mundo natin ngayon na puro metrics at deliverables, yan ang definisyon ng pinakawalang kwentang gawain. Anong resulta niyan? At iyan na nga ang punto. Mula sa tila hindi produktibong gawain yan, nagsimula ang isa sa pinakamalawak na missionary movement sa kasaysayan. Daan-daang misyonero ang ipinadala nila. Wow. At heto yung radical na sinabi, ang panalangin ay hindi panggatong sa misyon nila. Ang panalangin mismo ang naging misyon na nagbunga ng mga misyonero. Grabe. So baka ang pinakamakapangyariang ginagawa natin ay yung mga bagay na hindi masusukat? Eksakto. At hindi lang yan, di ba? May isa pang kwento dyan, itong high-stock prayer meeting. Parang eksena sa pelikula. 5 estudyante lang sa gitna ng bagyo. Noong 1906, 5 college students nagdarasal. Biglang bumuhos ang ulan, sumilong sila sa ilalim ng isang high stack. Doon, sa gitna ng kulog at kidlat, nagkaroon sila ng pangitain na magpadala ng ebanghelyo sa Asia. Walang budget? Walang organisasyon? Wala. Panalangin lang ng 5 bata sa ilalim ng dayami. Pero yung pulong na yon ang itinuturing na simula ng modernong protestanteng misyonaring movement sa Amerika. Patunay lang na ang mga dakilang kilusan ay madalas isinisilang sa mga lugar na hindi nakikita. Okay. Aaminin ko, nakukumbinsi na ako. So, kung ang panalangin nga ang makina, ang susunod na tanong ay, paano natin to papaandarin ng tama? Kasi sabi sa sources mo, hindi sapat yung pangkalahatang pagpalain po ninyo ang mundo. Tama. Dito na pumapasok yung ideya ng targeted or strategic intercession. Kailangan daw may intelligence ang panalangin. Intelligence. Kailangan mong malaman kung sino at ano ang ipinapanalangin mo. Ano ang kultura nila, ano yung mga partikular na hadlang na kinakaharap nila. Ang pagiging tiyak ayon sa source ang nagpapatalas sa panalangin. Mula sa pagiging sentimento lang, nagiging sandata. Okay, may 2 modelo dyan na binigay. Unahin natin yung Unreached People Group o UPG Prayer Guide. Paano to gumagana? So sa halip na manalangin para sa pagpalain niyo po ang Asia na sobrang lawak, gagamit ka ng guide para sa isang partikular na grupo. Halimbawa, ang mga Yao people sa Southeast Asia. Okay. Malalaman mo sa guide ang pangalan nila, kung saan sila nakatira, ano yung mga problema nila, kahirapan, kawalan ng access sa tubig, mga isyung spiritual. Bigla, hindi na sila statistics lang. Nagkakaroon sila ng pangalan at muka. Nagiging personal. Oo, nagiging personal. Ang tawag dito ng source ay missionology on its knees. Ang pag-aaral ng misyon ay nangyayari habang ikaw ay nakaluhod. Ganda. Okay, yan yung una. Ano naman itong pangalawa, yung Watchman's Wall? Medyo dramatic ang pangalan. Hango yan sa aklat ni Isaiah. May mga bantay o watchmen sa pader ng syudad. Ang trabaho nila ay huwag tumahimik, araw at gabi, at patuloy na ipaalala sa Diyos ang mga pangako niya. Pero teka, parang napakahirap niyan. 24/7. Sino namang kayang gumawa niyan mag-isa? At yan nga nililinaw ng source. Hindi ito tungkol sa isang spiritual hero. Ang konsepto ay shared vigilance, sama-samang pagbabantay. Community effort? Oo, isang komunidad ang bumubuo ng pader. May mga naka-assigned na 30 minutes o 1-hour slots. Si Juan mula 6 hanggang 6:30, tapos si Maria naman. Ang ganda pa nito, ginagamit daw nila ang iba't ibang time zones para maging sustainable. Wow! So habang tulog ang team sa Pilipinas, gising yung kasama sa Amerika. Gising yung nasa Europe na nagpapatuloy ng panalangin. Walang patid ang coverage.
Grabe, nakakalula isipin. So kung tama to, posible ang pinakamalaking hadlang sa isang proyekto ay hindi kakulangan sa budget, kundi kakulangan sa tuhod na nakaluhod. Yan mismo ang hamon na inilalatag nito. It's a complete paradigm shift, 'di ba? So, ano ang kabuoang mensahe nito para sa'yo na nag-aaral ng mga kilusan at pamumuno? Malinaw na hindi lang to tungkol sa pagdagdag ng isa pang prayer meeting sa kalendaryo. Hindi. Ito ay isang agbabago mula sa pagtingin sa panalangin bilang isang suporta sa gawain. Okay. Tungo sa pagtingin dito bilang ang mismong infrastructure, yung pundasyon. May isang tanong doon sa source na direktang para sa mga leader, paano kung ang pinaka-estratehikong ambag na magagama mo ay hindi ang paglunsad ng isa pang programa, kundi ang sinasadyang pagbuo ng isang prayer engine na kayang buhatin ang bigat ng iyong vision? Wow, that turns everything upside down. Ito yung pag-shift mula sa pagiging abala sa pagkilos tungo sa tapat na pakikilahok sa kung ano na ang ginagawa ng Diyos. Eksakto. Sa halip na ang panalangin ang umiikot sa misyon natin. Eksakto. Ang misyon natin ang dapat umiikot sa panalangin. Tama. At hindi ibig sabihin na titigil na tayo sa pagpaplano o pagkilos. Ibig sabihin lang, inaayos natin kung ano ang sanhi at kung ano ang epekto. Ang panalangin ang nagiging sentro ng grabidad na humihila sa lahat ng iba pa. Napakaraming ideya. Ang panalangin bilang engine, hindi lang warm-up. Yung imahe ng golden sensors na nagtitrigger ng aksyon mula sa langit. At yung mga practical na modelo tulad ng UPG Prayer Guide at Watchman's Wall. At para sa iyo, bilang nag-aaral ng mga ideyang ito, marahil ang pangwakas na kaisipang maiiwan namin ay ito. Ipinapakita ng mga material na ito na ang kasaysayan ay hindi lang hinuhubog ng mga taong hayagang kumikilos, Sa entablado ng mundo. kundi marahil mas hinuhubog pa ito ng mga taong tapat na lumuluhod sa mga lugar na walang nakakakita. Kung totoo ito, anong isang unseen o hindi nakikitang hadlang sa iyong larangan, sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa komunidad mo, ang maaring naghihintay lang ng tapat at nakafocus na panalangin para tuluyang mabasag? Isang bagay na maari mong pag-isipan.